Tingnan ang mga talatang ito. Sasagutin po natin yung sinasabi o bukang bibig ng karamihan na ang pinakatrabaho po nila, itong mga tagapagturo nila, ay magturo po ng ebanghelyo. Yun daw po ang pinakatrabaho nila, yung magturo ng ebanghelyo o ng Biblia. Kaya ganyan po silang hindi nagtatrabaho bilang domestiko o bilang worker. Dahil ang kinakatwiran po nila ay ang pinakatrabaho po nila ay yung magturo po ng ebanghelyo. Tama po bang ikatwiran yun? Tama po ba yung katwiran na ganun? O baka naman meron po silang itinatagong mga talata na ayaw po nilang basahin sa inyo. Ayaw po nilang ituro sa inyo. Kaya pag-aaralan po natin. Babasahin po ninyo dito sa Gawa, Kapitulo 20, talatang 35. Dito po malalaman kung sino po yung mas mapalad. Ang mas mapalad po rito, batay po sa 35, yung nagbibigay. Ito po ang nagtuturo dito sa Gawa, Kapitulo 20, talatang 35, ay si Apostol Pablo. Itinuturo niya rito sa 35 na mas mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Ngayon, pag-aaralan po ninyo. Di ba ang paksa natin ay yung mga tagapagturo o yung ikinakatwiran ng mga tagapagturo na ang pinakatrabaho nila ay yung magturo. Paano sila nabubuhay? Di sa makatwid, umaasa lang sila sa donation o sa tithes. Titingnan nyo po yung lifestyle nila. Pagkatapos, ikukumpara po sa mga miyembro kung sino ang mas mapalad. Yung nagbibigay, yung binibigyan sa inyong reliyon. Ang karamihan po ng mga tagapagturo o ng reliyon, ang mas mapalad yung binibigyan. Bakit itinuturo po nila yung 35? Para mahimok po ang mga miyembro na magbigay. Sinasabi po nila, dinadaya nilang mga miyembro na mas mapalad yung nagbibigay. Pero pagka sinuri natin, yung mas mapalad sa kanila ay yung binibigyan, yung umaasa sa donation at tithes kaysa sa nagbibigay. Bakit po masasabi natin na mas mapalad yung binibigyan sa kanila? Kasi po yung binibigyan wala pong karapatan magtrabaho. Kaya ganyan siyang umaasa sa bigay. Sino po yan? Mga tagapagturo. Ganyan din po ba ang katwiran ng tunay na tagapagturo katulad ni Apostol Pablo? Bakit niya nasabi sa 35 na mas mapalad na nagbibigay? Saan ba siya lumulugar? Sa nagbibigay o sa binibigyan? Sa nagbibigay po. Hindi siya katulad ng ibang mga tagapagturo. Yung ibang mga tagapagturo ng reliyon umaasa lang sa bigay. Paano po nakakapagbigay ang tunay na tagapagturo batay kay Apostol Pablo? Kaya po ang ginagawa ng iba, itinatago yung 33, 34. Hindi po nila binabasa sa inyo. O kala ko ang pinakatrabaho nila ay ang magturo. Nililing lang po nila ang mga miyembro. Kaya kapag sinabing mas mapalad yung nagbibigay, kikilalanin mo yung tagapagturo mo. Bakit kikilalanin mo? Napakayaman, wala siyang karapatan magtrabaho.
paano siya yumayaman? Binibigyan lang. Sinong magtuturo na ang mas mapalad sa inyong reliyon? Yung tagapagturo nyo na umaasa lang sa bigay. Wala po niyan. Pero si Apostol Pablo po, lumulugar siya sa nagbibigay dahil doon ang mas mapalad. Saan siya kumukuha ng ibinibigay? Nagtatrabaho po siya. Anong trabaho ni Apostol Pablo? Babasahin nyo sa Gawa Kapitulo 18:3. Kahit saan makarating ang tunay na ministro, tunay na tagapagturo, siya po ay nagtatrabaho. Ang pinakatrabaho po ni Apostol Pablo, tagagawa ng tolda. Kaya po itong 18:3 na ito, hindi po nila binabasa. Kaya kung babasahin po natin ang Gawa Kapitulo 20, talatang 28, may pahayag doon. To feed the Church of Christ. Kaya magagawa ng tagapagturo na magpakain kahit lang sa kanyang sarili. Ikumpara ninyo sa inyong mga reliyon. Yung mga tagapagturo ninyo, magagawa ba nilang magpakain? Kahit sa sarili lang nila o sa kanilang pamilya? Hindi po. Bakit? Umasa lang sa bigay. Sa makatwid, sinong nagpapakain sa kanila? Yung mga miyembro. Sa papaanong paraan? Di nagbibigay po ng donation. Pero sinong mas mapalad sa inyong reliyon? Yung binibigyan. Yun po ang mga tagapagturo ninyo. Yung mga tagapagturo ninyo, katulad ni Manalo, naka-aeroplano, naka-helicopter. Sa kabila na umaasa lang po sa bigay. Bakit kailangan magtrabaho ang tunay na ministro? Kaya po, kung babasahin po natin ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, 7, 8, 9. Ito pong mga talatang ito, 7, 8, 9, ayaw po nilang basahin. Hindi po nila ituturo sa inyo. Kala ko ang pinakatrabaho niya magturo. Di ba? Yun ang dinadahilan nila. Kahit ang mga miyembro, sinasabi, obok ang bibig nila, ang pinakatrabaho po ng aming mga tagapagturo, magturo ng ebanghelyo. Bakit ayaw nilang ituro ang 7, 8, 9? Kapitulo 3, ikalawang Tesalonica, magandang balita Biblia. Ang itinuturo lang ng inyong mga tagapagturo itong 6, tatalon siya ng 10, 11. Nasaan yung 7, 8, 9? Hindi po nila babasahin. Itatago po nila para makapandaya. Kaya marami pong naloloko o nadadaya. Kaya kapag pinansin ninyo ang inyong reliyon, na ang pinakamas mapalad ay yung binibigyan. Meron kayong makikita na ang tagapagturo ninyo, itinuturo niya na ang mas mapalad yung binibigyan? Wala. Bakit? Ang nakalagay kasi sa 35, mas mapalad yung nagbibigay. Pero kapag sinuri natin ang inyong mga reliyon, ang mas mapalad sa inyo ay yung binibigyan. Bakit? Umaasa lang sa bigay, naka-aeroplano, naka-helicopter, may mga gwardiya. Kaya ang ginagawa po ng inyong mga tagapagturo, hindi totoong tagapagturo ng ebanghelyo, nagpapakunwari, nawaring ministro ng katwiran. Kaya ang ginagawa po nila, ang Kapitulo 20, 33, 34, itutuloy mo lang ng 35 para maintindihan mo na ang tunay na tagapagturo nagtatrabaho. Ang pinakatrabaho po niya, tagagawa ng tolda. Para maging halimbawa siya, batay sa 7, 8, 9, Kapitulo 3, ikalawang Tesalonica. Kaya mali pong katwiran yung sinasabi ng iba, ang pinakatrabaho po ng aming mga tagapagturo ay yung magturo. Bakit ayaw niyang magturo? Bakit ayaw niyang ituro ang mga talatang ito? Ikalawang Tesalonico, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9. Kapitulo 20, Gawa, Kapitulo 20. Bakit ayaw niyang ituro ang 33, 34, 35? Bakit itong 35 lang ang binabasa? Kaya pag-aralan po ninyo, maling katwiran po yung pinakatrabaho po ng aming tagapagturo, magturo ng ebanghelyo. Ngayon, kung ang pinakatrabaho niya, pababasahin nyo ng mga talatang ito,
Gawa, Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Wag lang yung 35. Lalo po, dapat basahin ng Gawa 18:3 para maintindihan ninyo. Ang tunay na tagapagturo po, kahit saan siya makarating, nagtatrabaho siya. Hindi po niya idinadahilan na tagapagturo siya ng Ebanghelyo. Nagtatrabaho siya tagagawa ng tolda para maging halimbawa siya. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9. Sana naunawaan po ninyo. Ikumpara po ninyo sa inyong reliyon. Kung ang inyong mga reliyon o yung mga tagapagturo ng inyong reliyon, bakit ganyan silang umaasa lang sa donation? Ang yayaman nila. Dahil ayaw po nilang magturo ng Ebanghelyo. Sinasangkalan lang nila ang Ebanghelyo para magnakaw ng yaman sa inyo. Kaya ang isang bansa naghihirap. Dahil ang karamihan po ng mga miyembro, dinadala sa reliyon. Ang nagtatamasa ay ang mga tagapagturo ninyo. Marami pong salamat.